Hi guys, so nandito kami sa Parsa kasi mamimili ako ng ipapanregalo namin ni Asher para sa aming exchange gift. At mamimili na rin ako nung lulutuin ko na dadalhin ko para sa aming Christmas party sa Lunes. Kasi ilang araw na lang, Biyernes, Sabado, Linggo, 3 araw. So i-ready ko na. Kahapon galing kami dito nila Julie at saka ni Josibel. Nagtingin-tingin kung ano yung mga pwede bang pangregalo. So nakakita na ako kahapon kung ano yung bibilhin kong pangregalo naming dalawa ni Asher. Bali kaming dalawa lang ni Asher yung sumali sa exchange gift. Ayaw naman ni Asis kasi sabi niya, ako lang naman mag-isang lalaki sasali, sabi niya kasi. Kaya yun, bumalik kami ngayon. Since si Asher naman ay tapos na ang kanyang exam, last na ngayon ang kanyang exam. So naglalakad kami kasi bawal pumasok ang tuktuk dito. Gawa ng ginagawa yung daanan, yung drainage. Kaya maglalakad tayo at magtingin-tingin pa rin kung ano yung mga pwede nating bilhin. Like this, Papa, oh. Look, come like this. Ang cute, no? Para sa batang babae. This one, papit bag. Mga lagay ng mga anik-anik nila. Ang daming mga cute na bag. Tingnan nyo, oh. Oh, diba? Para sa mga 4 years old, ganyan. Pero dahil nga yung bibilhin natin ay unisex, para sa mga 7 years old din, yung pwedeng gamitin ng bata. Ba? Tapos sa mga mamshis, nakakita na rin ako ng bibilhin ko. Tingnan nyo, ang cute talaga. Tingnan nyo, oh. Oh. May pa-rainbow pa sila na color, oh. Unicorn. Diba ang ganda? Kasama namin ang batang maliit. Gustong gumala. Gusto niyang sumama. Kaya, ayan, sumama silang maglola. Ha, Sadie? There. Andito kami sa bilihan. Yung pinagbilhan ko ng leggings ko. Bibili daw si Asis ng sweatshirt. Kasi giniginaw siya sa biyahe niya. Ayan, oh, black. Fit? Ayan. Bigger size, Papa. Mas buntis pa si Asis sa akin, eh. Yung mas malaki sana. Dito ako bumili nung anong damit ko. Yung kurta-suruan. At saka yung ni Asher. Ayan. Nandito kami ulit. Bibili ng sweatshirt naman nung isa't giniginaw daw. Nabiyahe kasi siya nung maagang-maaga. Minsan gabing-gabi din ang biyahe niya. Giniginaw siya. Kaya kailangan daw niya ng mas mahaba. Ay mas kapal pa. Parang yung ganito ko, yung galing Pinas. Sweatshirt ko, ang sarap. Ang sarap sa katawan. Warm siya. Ito guys, yung sweatshirt ko na bigay galing Pilipinas. Ang sarap din sa katawan. Tamang-tama, hindi halata na malaki ang tiyan. Hi guys, ayan, nandito na kami sa bahay at magbabalot na ako ng aking mga regalo. Ito yung pangregalo ni Asher. Ito yung panregalo ko. Hindi ko na lang ipapakita guys para hindi nila makita. No, para surprise. And ito yung regalo ko para kay Sadie. Bumili din kami ng pangregalo ko para kay Sadie. Para sa kanya, para may ma-receive din siya na, alam mo yon. Kasi nag-prepare ako kay Asher, diba? Storybook yung kay Asher. So kanina habang namimili kami ng mga damit-damit ni Asis nga, eto, para may pangregalo naman ako sa pamangkin namin ngayong Christmas kahit hindi sila hindi sila nagse-celebrate ng Christmas ba. Why, what happened? At yun, sinundo na namin si Asher. Sinabay na rin namin sa pagsundo. Ayan, medyo maligalig.
Siguro inaantok kasi maaga nagising kanina. Ayan, so babalutin ko din. Sabi ko kay ama, ibibigay ko na lang to sa Christmas. Hindi ko muna ibibigay ngayon para, alam niyo yon, secret, para may ma-receive din naman siya. Bago man lang kami umalis sa 25, may maiabot kami na regalo para sa bata ba. Ayan, so babalutin natin. Anak, stay there, anak ko, stay there. So, ito na guys, nabalutan ko na, ayan o. Merry Christmas from Asher. To Sadie, Merry Christmas from Asher. Oh. Merry Christmas from Ate Jo. So, ito yung ipapanregalo ko. Ito yung ipapanregalo ni Asher. At ito yung regalo ni Asher para kay Sadie. O, diba? Ilalagay ko dito sa may ilalim ng ating Christmas tree para ganyan, no? Para may display ba? Para may display yung ating may display yung ating Christmas tree. Habang inaantay natin, yan, magpailaw tayo. Ay, nahulog yung isang gift. O, diba? Para may dagdag dekorasyon ng ating Christmas tree. Yan. Sabi ko kay ama kanina, ama, itong para kay Sadie sa linggo ko na lang ibigay, sabi ko. Eksaktong Christmas ba? Diba? Tara! Ganyan lang. Tapos yung isa, lagay natin sa may ilalim ng Christmas tree. Yan. Para may konting dekorasyon. Huwag lang hahawakan talaga ni Asher ay. Papa, look. Huh? O, diba? Maganda? O, look, our Christmas tree already has a gift under. No, Papa. You will tell, don't touch this one. This is our gift. So, ayun guys. Pagkatapos kong magbalot ng ating pangregalo, ayan, lilinisan naman natin tong talbos ng kalabasa. Ito yung magiging ulam natin ngayong gabi. Ayan. Tcharan! And yun, si Rose nasa Pilipinas na. Tumawag siya sa akin kanina around 11 o'clock. Sabi niya, ate, dito na kami sa Naiya. Sabi niya, nasa Naiya Airport na sila, kalalapag lang nila. And inaantay niya na sunduin sila ng kanyang ate. Ang bilis ng biyahe nila. Bali yung airlines nila ay Thai Airlines. At parang 2 hours lang yata yung layover nila sa Thailand. Parang ganon. Ay, sa Bangkok. So, ang bilis. Ang bilis lang nila. Sabi ko, anong oras dyan? Nasa 1 o'clock, 1:20. Nung tumawag, 1:20. 1 o'clock. Nung tumawag siya, eksakto 11 o'clock dito sa Nepal. What next to F? What F? What are you going to write? Letter family. Letter family, F-A. F-A. Oh. Tapos yun. Mommy, F-A. And yun nga guys, alam nyo, kaninang umaga naprapraning ako kaninang umaga bago kami pumunta ng Parsa, alam nyo ba? Kasi, bakit dun ko naman inilagay yung kasi ganito, kagabi, kahapon, naglakad-lakad kami sa Parsa, diba, nila Josibel. Si baby, gumagalaw siya. Nararamdaman ko na gumagalaw siya. Kaya lang nung gabi na pagkatapos namin kumain ng gabi, tapos natulog kami. Madalas kasi nararamdaman ko siyang gumalaw na sa 4 o'clock ng umaga, 5 o'clock ganun nagalaw siya. Pero kaninang umaga talaga, hindi talaga siya nagalaw, guys. As in, napraparaning na talaga ako kasi sabi ko, hala, bakit hindi ko man maramdaman si Bunso na nagalaw ba? So, di maaga nga kaming nagising ni Asher. 5:30 nagising si Asher. Ngayon, uminom ako ng maligamgam na tubig para sabi ko, baka sakaling gumalaw siya. Hindi talaga siya gumalaw. Tapos, inasikaso ko na si Asher, ganyan. Nagkape na kami, nagkape na din ako. Pinapakiramdaman ko talaga siya. Kasi nga,
na ano na ako, yung, alam mo yung kinakabahan ka na bakit kaya hindi siya nagalaw, tapos bakit kaya ganun, madalas naman gumagalaw ang bata. Tapos nakakadagdag pa kasi na kinakabahan ako sa ang dami kong mga napapanood ba, ang dami kong napapanood na ganito ang nangyari sa baby, hindi siya gumalaw. Tapos, anak ko, I have work, anak ko, I don't have time for this one. I don't have time for your homework. Binibigyan niya ako ng homework. Di ganon. Umalis na si Asher, nasundo na si Asher sa school. Ngayon dumating si Asis. Sabi ko, anak, not now. Not now. Tapos sabi ko, Papa, hindi ko nararamdaman na na gumagalaw ang baby. Sabi ni Asis, bakit ngayon mo lang sinabi? Sabi niya. Sabi ko kasi nga pinapakiramdaman ko nga kasi kung gagalaw siya o hindi. Tapos sabi ko, gusto ko pumunta ng center. Sabi ko kasi sa center meron sila nung Doppler ba. Sabi niya, sige, sabi niya. Ngayon ang ginagawa ni Asis, kinigising niya. Sabi niya, huy, gising. Sabi ko, huwag mong uyug-yugin ng ganyan. Sabi ko kay Asis. Hindi maganda niyuyug-yug ng ganyan yung tiyan ko ba. Natatakot din ako baka mamaya na yuyug-yugin niya ganyan yung tiyan ko para gisingin. Tapos sabi ko sa kanya, bilhan mo ako ng isang bar ng chocolate, sabi ko. Kasi napapanood ko kapag gusto mong gumalaw ang bata, kumain ka daw ng matamis. Napanood ko lang yun guys, hindi ko naman alam kung totoo yun o hindi. Basta sabi ko kay Asis, basta napanood ko lang, sabi ko na kapag gusto mong gumalaw yung bata, kumain daw ng matamis. Tapos ginagaya ko din yung napapanood ko na pinipisil nila na ganyan para gumalaw yung bata. Pero wala talagang sign, guys. Hindi ako makapag-concentrate sa paglilinis ko ng bahay kanina. Ngayon sabi ni Asis, gumalaw na. Sabi ko, wala pa. Tapos sabi ni Asis, kain tayo, punta tayo sa doktor. Yun yung namin na pupunta na kami ng doktor para magpa-check up kasi hindi ko talaga siya nararamdaman na gumalaw. Ang tahimik niya. Hindi talaga siya, wala talagang sign kahit konting man lang sana, kibot man lang sana niya sa loob. So habang kumakain kami, yung pagkain namin medyo maanghang ba? Medyo maanghang yung niluto ni Asis na ulam. Ulam namin yung kagabi, tira, yun yung inulam namin kaninang umaga. Habang kumakain kami at nagkukwentuhan kami ni Asis, bigla talaga siyang gumalaw. Kaya sabi ko, hala papa, gumalaw na siya. Sabi niya, gumalaw na. Sabi ko, oo, gumalaw na. Tapos yun, tuloy-tuloy yung niya. Sabi ni Asis, hindi kaya natutulog. Sabi ko, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kasi sabi ko, madalas talaga 4 o'clock, 5 o'clock, yun yung nararamdaman ko talaga siya na magalaw. Tapos sa umaga talaga gumagalaw siya. So sabi ko sa kanya, sabi ni Asis, nakakatakot naman. Sabi ko nga, sinong hindi matatakot naman. Sabi ko, normal naman na nararamdaman ko na gumagalaw yung baby tapos hindi na lang siya biglang gumalaw. Sabi ko nga kay Asis. Sabi ko, natatandaan mo ganyan yung nangyari kay Asher noon. Sabi ko, nabigla ko na lang siyang hindi naramdaman kaya nagpa-emergency din tayo na magpa-ultrasound. Sabi ko sa kanya. Pero yung kay Asher kasi dati nasa 35 weeks na siguro ako nun kay Asher nun. Kasi after nung ultrasound namin na hindi siya gumalaw, after 1 week yata, after 1 week or more than 1 week, yun yung nanganak na ako kay Asher. Alam mo na, kapag buntis ka talaga, tapos ganun ang mangyayari, nakakapraning guys, yung hindi ka makapag-concentrate sa gusto mong gawin kasi naisip ko, bakit kaya hindi siya gumalaw? Yung gusto mo siyang maramdaman para lalo't sa Facebook, ang dami kong napapanood, sa totoo lang, ang dami kong napapanood doon na yung bata bigla na lang hindi gumalaw, tapos pumunta sila sa doktor, tapos yung bata nawala na ng heartbeat. Alam nyo guys, naiyak ako. Tapos na isang mami nanganak na siya, pagkaanak niya walang heartbeat yung bata. Ang sakit noon, yung nandyan na siya, pinanganak mo na siya, tapos sasabihin walang heartbeat. Diyos ko, palagi akong nag-pray. Sabi ko, sana naman, wag naman mangyaring ganun kay bunso namin. Nagkakaroon tuloy ako guys, alam niyo yun, nagkakaroon tuloy ako ng takot. Kinakabahan tuloy ako, kaya kaninang umaga nung sinabi ko na hindi ko maramdaman na hindi gumagalaw yung baby, talagang natataranta ako.
Hindi ako makapag-concentrate magluto, hindi ako makapag-concentrate na maglinis-linis, magligpit-ligpit pa dito sa bahay. Kaya buti na lang talaga kanina nung nag-decide kami ni Asis na kumain na kami at pupunta na kami ng doktor. Habang kumakain kami, grabe gumalaw siya. Ngayon ayan nagalaw. Ngayon gumagalaw siya habang nagkukwento ako panay ang sipa-sipa. Sipa niya dito, ganyan. Nakakapraning Pero pasalamat talaga ako kasi gumalaw siya. Nagparamdam. Siguro nga tulog siya o siguro giniginaw din siya. Pero hindi man ako naniniwala na ang baby ay giniginaw sa loob ng tiyan kasi nga sa loob ng tiyan may amniotic fluid doon na proper kasi na alam nyo yan para maging warm sila sa loob. So baka nakatulog lang, napasarap lang din siguro din siya sa tulog kaya ganun hindi siya masyadong kumilos ba. Syempre bilang nanay, syempre kakabahan at maprapraning ka naman talaga na ay nako. So yun, sinare ko lang sa inyo guys yung experience ko ba kanina na talagang ay nako. But anyways, yun, natapos na ako guys. Tapos na yung ating paglilinis sa ating ulam ngayon. Ginisang talbos ng kalabasa, yan ang ulam natin. And yun, i-end ko na rin ang aking video guys. Thank you for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.